Ano po mga kababayan mo, sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is May 20 or 10, 2026 at tayo ngayon ang pupunta dyan sa may Magic 5 Food Industry sa may St. Louis Compound po yan, Malinta, Valenzuela. At dadalhin po natin sa may Jollibee Tower Center sa may Kawayan City, Kamalig, may Kawayan, Bulacan. Bakit doon tayo binato? Well, yan ang bigay sa atin. Sige, okay lang. Sana pagdating natin doon meron ulit kasi ayaw nating nababakante. Pag nabakante siya tayo talo sa gasolina, malayo-layo. Pag uwi natin medyo sana mayroon. Okay, so magbabalik po tayo mamaya po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo, pagpapasingaw po ako mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan ay wala pong pinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatukunan. Lahat po ng pinag-uusapan dito at pawang dito lang po yan sa loob at wala pong pinapatukunan sa labas. Bumalik po tayo mamaya natin po pag nakuha na po natin sila. Alin na sumasobra sa asin, sumasobra sa trans fat, no, at sa iba pang mga concern and additional mga fats o mga items, no, within the product, no. Kasi yun na nga, ang point nila is baka masyadong matamis, kaya pala malakas ang benta, no, pero maraming pagkasakit. Yung gobyerno, mapapagastos dito ron sa dami ng may diabetes, di ba? So, it's the concern of government make sure na yung nutritional value ng mga processed food na binibenta lalo sa mga supermarket, no? Nagiging talaga nakakatulong ang health natin at hindi naging tagaban, no, sa ating kalusugan. Yun yung dahilan kung ba't sila sinupok sila yan. Pero merong ilang mga grupo nagsasabi parang dapat daw muling aralin muna ito. Philippine Nutrient Profile Model, yung PNPM, paano yan implementasyon talaga retailers sa tatao. Sa baka naman lahat label yung sobrang asin o asukal, wala naman bilang process sa mga supermarket at mga places, diba? Kasi naman, lahat ng product ko naman, may number one, asin. Lahat ng product ko may asin. Yung isda din maalat lang ang ice cream mo may asin. Lahat ng bahay may asin, bakit mag-server din yan kailangan yun, diba? Kaya lang, siyempre, yung mga ating itinang sa point of argument, gaano karami asin, gaano karami asukal, sila pakok o ilang NL, no? Pilipinas ay itiglam pa. So, pwede lang, ito ba inaagapote o nakakapenta? 341, dito tayo. Kami ang make sure na may pagpapasinan ang mga yan pag-ibig ang process. Sa pagkakataon, Sir Steven, paano mo atrasan ninyo? Lalong-lalong na sa National Nutrition Council. Pati mo naman ang inyo. Food Association, no? Yung ganyan na sabi ng dapat ng ESPN, no? Philippine Nutrition Profile Model, no? At ang sabi ko, para meron standard. Okay? Good. Ano meron? Kapag po, meron mabuting standard. Hindi ko nagpapayin pa ulit ito. Sasabihin ito, okay, tapos hindi na okay, di ba? So, pag-aralan mabuti, para fair, no? Talagang
provide siya for kalusugan ng Pinoy. At the same time, hindi siya maghirap lang sa pag-export ng ating produkto sa mga neighboring countries natin. Yun. Talagang kailangan very important. Napakaganda na yung paliwanag. So pag lahat yan, pag pinagsama-sama natin, talagang nandun pa rin naman, hindi ba wala yung objective yun, makita natin yung magandang epekto rito sa kalusugan at the same time sa merkado, sa kita ng market. Eh, kung din nasa win-win solution tayo. Yes. You want to establish Pagano na triangle na pagano. something very affordable. So, or, ano po sa ating kasi nakasisipag tayo, na-opilit mawala, Polo. Yan na yun. maraming may combination, maraming ano to, napapupula mo ang ating food manufacturing industry. I'm not saying that not on use of good statement and not lang. The point is to do it slowly, carefully, and then much thought, para sa trabaho, mabalik-balik. Mga kano katagal kaya sa video ko palagay, Sir Steven, para alin na kumbaga pasok na lahat sa ganitong proseso? Nasa kamay ng ating mga scientists, specialists, no? Kumbaga, ito, no? Pwede hula-hula to, no? So, I wouldn't know myself, but it's just my personal thing. Nila ako, di ba? Some people are sweet, talagang matamis kumain, di ba? Pero importante, alam natin ano ang standard level for the average Filipino, for the average consumer, no? Para matutulungin. At sana, yan ay ito nakapit sa international standards yan na lampas natin sa Pilipinas dahil ang na-export naman natin sa Pilipinas. So, Correct, napakaganda. With that, Sir Steven po, maraming salamat. Huwag po kayong makukulitan sa uulitin po. Makukulit pa kami sa inyo sa mga maraming bagay, lalong-lalo sa mga hindi lang tungkol sa presyo. Yung mga ganito pag-usapin para ma-educate po natin yung ating mga consumers sa mga bagay-bagay na malaki rin ang may tutulong, hindi lang sa sabihin natin usapin ng pagtitipid, no? Kundi sa pagtitipid. it is a fine decision to communicate, no? Sabay, and step ng balance. Kasi, siyempre, marami priorities yan eh. Mura, meron skill, meron natin balance. Siyempre, kung sabi, sila nga, araw-araw, plus, kaya na kayo sa akin. Ito pa lang, kaya. Kasi, yung kolo ko, ilang pero eh. Wala tayong magawa ko. Diba? Pero, kasi ang medyo palang din natin ang ginagay natin, diba? Fresh, may boses, and everything else. Right? Kailangan natin ay Nagpas ng video. Pilipino naman. May tuloy na ganun. May satellite. Siyempre, masaya tayo kapag makakabsong natin mga mamamayan. Okay. Sir Steven, maraming salamat Bago sir. na mabayan natin. Thank you so much. Alright, thank you. Mga kapuso, si Sir Steven Ku, ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarket Association. Ayan po na pakinggan po natin. Totoo naman yung factor di ba? Hindi lang basta usapin ko ng presyo. Yung sustansya, alam malaman mo. Pero sabi niya, kinakailangan, may mga bagay-bagay na kinakailangan balansihin pa rin. Para sa mga Sinesentro niya. para sa mga consumers. Nandun lang yung gawa. Pero oras po natin, mga kapuso, alas 3:53 na po ng hapon. Panoorin mo yun, mamaya. Laban na po natin. ang Documentary yun. dapat Kung na napanood. Documentary ni Diego Morales yun. Tungkol sa mga lukang tulay. Gusto mo niya. Kumuha. Makikita. Hanggang sa aking huling hininga. Happy Mother's Day, mga kapuso! Some parents ko. And yeah, sila sa different childhood and education. Meron naman kaming designated na kasi sa may iwasan, so dun sa may parking area, may designated smoking area naman. Pero dun talaga sa different properties, we do not allow. Parking area, kaya kaya pa po marami na. Pero kung malaki, pero kung kaya naman, pagkawa po palakas. at isilipin din daw ng Department of Agriculture yung inigagamentahan sa
mga imported at yung mga dumundin. Natulad yun dyan sa Marikina Citro. Dapat po yan, ha? Dapat talaga hindi na ibebenta yung delikado po yan sa ating kalusugan. Pero pag-ibig natin, sina Melissa Monico, Romeo Gonzales, si Maria Oriana, Happy Mother's Day, Romeo Gonzales, Aljo Aquino, Jemen Quito, sabi niya Happy Mother's Day sa mga taga ng Botas, yan, ha? At ganoon din kay Nelson Maninaw, mga taga Bagong Silang, pinabati ni Romeo Gonzales yan. At ganoon din Ma'am Dinah Berlin, ganoon din sa lahat ng Charmaine Sanchez, yan. At yan, marami pang iba mga kapuso. Siyempre kay Tatay Cesar Pereira, pinabati natin kapuso. Mamaya tabi na po tayo, ilang saglit na lamang mga kapuso. Ang super balita sa hapon na ating pong makakasama si Alan Gatus at si Sen Kaliwan Obanil sa mga kasama natin dito sa DCWB at sa Barangay SS. Happy Mother's Day sa lahat mga kapuso at mga kasama natin dito sa GMA Network. Walang nakikitang legal na dahilan ng Commission on Elections o COMELEC para hindi matuloy ang eleksyon 2028. Ito ang ginagarantihan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kasundain na kumaray dasal ni Vice President Sara Duterte na matuloy ang 2028 presidential elections. Ayon kay Garcia, hindi basta-basta maaaring ipag-iban ang national election. Nakasaad umano sa saligang batas na nakapix ang termino ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senador at mga nasa lokal na komisyon. Sa katunayan naman na nagsimula na maganda ang namagandang COMELEC para sa eleksyon 2028 upang magsasabaw mo sila ng pagkukulong sa mga itinatulong. Pero mga kapuso, muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay kung araw ng linggo at yes sa Walang Bayan taong 2026. Ako po ang inyong insider Carlo Mateo. Mga kapuso dito sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. OB Insider GMA Super Radio DCWB Balita Totoo. Humahanap lang tayo ng budget yung plano ng pinahit mo 1,000 isang kubo na tayo doon okay na Pagbabalita, walang kinihilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Super Radio, DCWB, Prime Time. Numero 1 ang GMA Radio sa buwan ng Abril ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DCWB 594 na nakakuha ng tumataginting na 70.9% audience hits. Number
tayo.